Sa ibang balita, batay sa panukalang Bangsamoro Basic Law, isang parlamento ang ipatutupad na sistema sa binubuong bagong Bangsamoro political entity. Ngunit papaano ito ipatutupad at sino-sino ang mga bubuo rito sa oras na ito'y maisakatuparan? Alamin natin yan sa ulat ni Ara Perez. Ang pagpasa ng Bangsamoro Basic Law ay mangangahulugan ng pagbuo ang parliamentary system para sa Bangsamoro government. Ibig sabihin, ang kapangyarihang lehislatibo at ehekutibo ay gagampanan ng Bangsamoro Parliament at Cabinet. Ang punong ministro ay siyang magiging haligi ng pamahalaang Bangsamoro na pagbobotohan sa bisa ng boto ng mayorya mula sa mga miyembro ng parlamento. Samantala, ang mga rehistradong botante ng Bangsamoro Parliamentary Districts ay siyang boboto ng Parliamentary District Representatives at Party Representatives. 60 miyembro ang kakatawan sa Parliament. Kalahati nito ay para sa party seats, 40% para sa district seats at 10% para sa reserved o sectoral seats. Sa bisa nito ay mabubuo ang isang Council of Leaders, kabilang ang provincial governors, mga alkalde ng chartered cities, indigenous people, kababaihan at settlers. Ang punong ministro ay siyang magtatalaga ng kanyang deputy at mga miyembro ng gabinete. Pipili rin ng Bangsamoro Parliament ng isang wali na may kapangyarihang buwagin ang parlamento sa bisa votes of no confidence ng parlamento sa pamahalaan at sa abiso ng punong ministro. Higit sa lahat, ang Pangulo ng Pilipinas ay siya pa ring pangkalahatang mangangasiwa sa Bangsamoro government upang siguruhin ang patas na pagpapatupad ng batas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.